Bakit pinili ng universo ang leon na mamuno, hindi sumunod? Have you ever met someone who didn't try to lead? But somehow everyone still followed them? Nakilala mo na ba ang isang taong hindi naman sinusubukang mamuno? Pero hindi mo alam kung bakit, sinusundan pa rin siya ng lahat. Isang taong ang presensya pa lang ay parang sindi ng ilaw sa kadiliman. Isang taong pagpasok pa lang sa isang silid, bigla nang nagbabago ang enerhiya. Na para bang mismong kapalaran ang tumindig at nagsabi, maghanda, dumating na ang leon. May mga taong isinilang para makihalo lang sa iba. At may mga taong isinilang para sirain ang lumang pattern. Yanigin ang realidad. At baguhin ang direksyong tinatahak ng mga taong nasa paligid nila. At sa 12 zodiac signs, iisa lang ang may lakas, liwanag, at presensyang parang pagsikat ng araw. Leo. Pero narito ang misteryong bihirang pag-usapan. Bakit Leo? Bakit paulit-ulit na ibinibigay ng universo ang responsibilidad, tapang, at pamumuno? Sa balikat ng isang sign na ito, bakit si Leo ang nagiging tinig kapag lahat ay nananahimik? Bakit si Leo ang nagiging lakas kapag ang iba ay sumusuko? Bakit si Leo ang paulit-ulit na pinipili? Para maging ilaw kapag ang mundo ay nagdidilim? Hindi ito ego. Hindi ito swerte. Hindi ito pagkakataon lamang. Ito ay disenyong pangkosmos. Isang banal na misyon. Isang kasunduan ng kaluluwa na naisulat na. Matagal bago pa man huminga si Leo sa mundong ito. Dahil simple lang ang katotohanan. May mga kaluluwang isinilang para sumunod sa landas. Pero si Leo ay isinilang para liwanagan ang landas. At ngayon, malalaman mo kung bakit pinili ng universo si Leo para mamuno. Hindi sumunod. Ang pamumuno ay hindi titulo na ibinibigay ng mundo. Ito ay isang tawag na binubulong ng universo sa iyong kaluluwa. At para sa Leo, nagsisimula ang tawag na ito bago pa man nila ito lubos na maunawaan. Mula sa sandaling pumasok si Leo sa buhay ng isang tao, may nagbabagong enerhiya na nararamdaman. Mas ligtas, mas matapang, mas kumpiyansa, mas buhay ang pakiramdam ng mga tao. Parang may nakatagong puwersa sa loob nila na biglang nagigising. Hindi ito aksidente. Ito ang tahimik na impluwensya ng Leo. Isang enerhiya na mainit, matapang, at walang takot. Na hindi maiwasang tumaas ang iba kapag sila'y nandoon. Ngunit narito ang isang bagay na bihira lang malaman. Hindi pinipili ang mga Leo para mamuno dahil sila ang pinakamalakas sa silid. Pinipili sila dahil dala nila ang ibang uri ng lakas. Ang lakas na magmahal, magprotekta, magtiis, umasa, at maniwala. Kahit subukan silang basagin ng buhay. Dito nagkakaugnay ang mga Pilipino sa enerhiya ng Leo. Dahil sa kulturang Pilipino, pamilya, katapatan, tapang, sakripisyo, at puso ang pinakamahalaga sa lahat. At likas na taglay ni Leo ang lahat ng ito. Ang kanilang pamumuno ay hindi malamig o mapang-utos. Ito ay mainit, nakaka-inspire, puno ng layunin at malasakit. Hindi pinipili ng universo si Leo dahil perpekto siya. Pinipili si Leo dahil sa katotohanan. Dahil sa passion. Dahil sa puso na hindi sumusuko sa liwanag. Kahit paulit-ulit na nasubok. Kaya sa paglalakbay na ito, lalampas tayo sa mga katangian ng zodiac. Lalampas sa mga deskripsyon ng personalidad. Lalampas sa pang-ibabaw na antas ng astrology. Papunta tayo sa dahilan. Sa layunin. Sa misyon ng kaluluwa sa likod ng tadhana ni Leo. Sa pagtatapos ng videong ito, maiintindihan mo kung bakit tinitingala ng mundo si Leo para sa gabay. Kung bakit ang mga tao ay natural na naakit kay Leo. At kung bakit malinaw na ipinahayag ng universo ang isang bagay. Hindi nilikha si Leo para sumunod. Nilikha si Leo para mamuno. Upang maunawaan kung bakit pinili ng universo si Leo para mamuno, hindi sumunod. Kailangan nating lumalim kaysa sa kanilang charm, kumpiyansa, o likas na karisma. Kailangan nating tuklasin ang cosmic blueprint sa likod ng kanilang kaluluwa. Bakit ang enerhiya ng Leo ay itinakda upang mangibabaw, magbigay liwanag, at magbigay inspirasyon? Sa astrology, bawat zodiac sign ay may natatanging misyon sa buhay. Ang iba ay narito upang maging tahimik na tagapagpagaling, upang alagaan ang iba sa likod ng eksena. Ang iba ay narito upang magtanong, hamunin, at magdala ng pagbabago.
Ang ilan ay narito upang lumikha ng balanse, magdala ng harmonya sa gitna ng kaguluhan. At ang iba ay narito upang gisingin ang tapang sa kabila ng takot. Ngunit si Leo ay hindi lang isa sa mga ito ng mag-isa. Si Leo ay lahat ng ito, pinalakas ng apoy at liwanag. Ang simbolo ng Leo ay ang leon. Hari ng gubat, walang takot, marangal, at kinikilala ng lahat. Ngunit ang leon ay hindi lang simbolo ng kapangyarihan. Ito ay isang tagapangalaga, protector, puso na may dalang responsibilidad. Ang simbolismong ito ay sumasalamin sa kaluluwa ng bawat Leo. Mula sa kanilang unang hininga, sila ay idinikta upang dalhin ang apoy ng pamumuno. Hindi para sa ego, kundi para sa kaligtasan at pag-unlad ng lahat sa paligid nila. At hindi lang ito sa lupa. Si Leo ay pinamumunuan ng araw, ang sentro ng ating solar system. Bawat planeta, bawat enerhiya ng planeta ay umiikot dito. Ang araw ang nagbibigay buhay. Ang araw ang nagbibigay liwanag. Ang araw ang gumagabay ng direction. Idinisenyo ng universo si Leo upang gumanap sa parehong paraan. Bilang ilaw, gabay at pinagmumula ng lakas para sa iba. Natural na naakit ang mga Leo sa mga posisyon ng responsibilidad. Hindi dahil nais nilang kontrolin ang iba, kundi dahil ang kanilang enerhiya ay humihingi ng pagkakaugnay sa layunin. Kahit bilang bata, instinctively, nagiging leader ang Leo sa mga sitwasyon. Mapaaliw sa kaibigan, depensahan ang kapatid. O hikayatin ang mga kalaro na subukan muli kapag sila ay bibitiw na. Ngunit narito ang twist na madalas hindi napapansin. Ang pamumuno ay hindi pabigat para kay Leo. Ito ay isang tawag, kahit pa ito ay may kasamang pressure, expectation, at sakripisyo. Hindi basta ibinibigay ng universo ang otoridad kay Leo. Sinusubok sila, hinahamon, at pinapalakas upang maging mas matatag at mas matalino. Dahil tanging sa pag-akyat sa mga pagsubok na tutukoy ng Leo ang banal na diwa ng kanilang papel. Sa kulturang Pilipino, ito ay malalim na tumutunog. Pinapahalagahan ng mga Pilipino ang tapang, katapatan sa pamilya, tibay ng loob, at pagiging walang pag-imbot. Lahat ng ito ay likas na taglay sa cosmic end ng Leo. Hindi namumuno ang mga Leo upang mangibabaw. Namumuno sila upang magtanggol, magbigay inspirasyon, at ipaalala sa lahat na kahit sa dilim, may liwanag. Ito ang pundasyon ng tadhana ni Leo. Hindi lang upang mabuhay sa mundo, kundi upang magbigay ng epekto. Gisingin ang iba, dalhin ang apoy ng buhay pasulong. At ipakita kung ano talaga ang ibig sabihin ng maging isang leader na pinili ng universo. Sa panlabas, maaaring tila hindi mapipigilan si Leo. Pagpasok pa lang nila sa isang silid, parang umiikot ang mundo sa paligid nila. Nagmumula ang kumpiyansa sa bawat galaw, bawat salita, bawat tingin. Naakit ang mga tao sa kanilang enerhiya, presensya, at aura. Ngunit ang hindi nakikita ng karamihan ay ang tahimik na bagyo sa loob ng bawat Leo. Isinilang ang mga Leo na may malaking responsibilidad upang mamuno, protektahan, at magbigay inspirasyon. At bagamat parang madali lamang ito sa iba, dala ni Leo ang bigat na bihira lamang maunawaan. Bilang mga bata, madalas nilang maramdaman ang pagkakaiba. Napapansin nila ang kawalang katarungan sa buhay bago pa ito makita ng iba. Instinctively, pinoprotektahan nila ang mahihina. Lalaban sa mga bully. Ginagamot ang mga kaibigan sa sakit. Kahit tahimik nilang dinadala ang sariling kirot. Pinagkakatiwalaan sila sa pamilya, paaralan, at komunidad. At habang malaya ang iba na sumunod, mag-explore, o matras. Nararamdaman ng mga Leo ang hindi nasabi na presyon na umangat. Upang matugunan ang mga inaasahan na hindi nila pinili. Ngunit para bang nakatakda silang tuparin. Malalim na nakaka-relate ang mga Pilipino sa pakikibakang ito. Ang kultura ng pamilya, katapatan, at sakripisyo ay tumutunog sa kaluluwa ng bawat Leo. Nararamdaman nila ang responsibilidad na dalhin ang pasanin ng iba. Maging matatag kahit wasak. At maging gabay na ilaw kapag madilim ang landas. At gayunpaman, hindi iniiwasan ni Leo ang tawag na ito.
Hindi nila ito nakikita bilang pasanin kahit mabigat. Dahil sa kaibuturan, alam ni Leo, ang kanilang puso ay itinayo para sa layuning ito. Ngunit ang emosyonal na paglalakbay ay hindi madali. Haharapin ng mga Leo ang mga sandali ng pagdududa, takot at kalungkutan. Minsan ay nagtatanong sila, bakit ako? Bakit kailangan kong maging matatag palagi? Bakit umaasa ang iba sa akin ng sobra? Sapat ba ako? Ang mga tanong na ito, kahit masakit, ay pinapino ang kaluluwa ni Leo. Bawat hamon ay nagpapalakas sa kanilang tapang. Bawat heartbreak ay nagpapalalim ng kanilang empasya. Bawat kabiguan ay nagtuturo ng katatagan. At dito nagaganap ang mahika. Dahil sa gitna ng pakikibaka, ang enerhiya ni Leo ay nagiging mula sa makapangyarihan tungo sa mapanibago. Ang kanilang lakas ay nagiging inspirasyon. Ang kanilang tapang ay nagiging gabay. Ang kanilang liwanag ay nagiging ilaw para sa lahat sa paligid nila. Pinili ng universo si Leo hindi dahil walang takot, kundi dahil kaya nilang gawin ang kirot na maging kapangyarihan. Sila ang tumatayo kapag ang iba ay bumagsak. Ang nagniningning kahit napapalibutan ng dilim. At nagpapaalala sa lahat na ang pag-asa ay hindi nawawala. Hanggang sa may isang Leo na nakatayo. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa titulo. Hindi ito tungkol sa pagkilala. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamalakas na boses sa silid. Sa pinakapuso, ang pamumuno ay tungkol sa epekto, tapang, at layunin. At ito ang dahilan kung bakit pinili ng universo si Leo higit sa iba. Dahilan #1, dala ni Leo ang puso ng isang tagapangalaga. Namumuno ang mga Leo dahil sila ay nagmamalasakit. Ang kanilang pamumuno ay hindi dahil sa nais mangibabaw, ito ay nagmumula sa instinctive na responsibilidad. Isipin ang isang bata sa paaralan na tumutulong sa kaklase na inaapi. Iyon ang Leo sa pinakapayak na anyo. Nararamdaman nila ang sakit ng iba ng malalim, at ang unang tugon nila ay aksyon, hindi kawalan ng pakialam. Pinapahalagahan ng kulturang Pilipino ang instinct na ito. Banal ang pamilya at komunidad, at natural na taglay ng kaluluwa ng Leo ang mga pagpapahalagang ito. Ang mga Leo ay mandirigma para sa pagmamahal, tagapangalaga ng pag-asa, at kalasag para sa mga mahihina. Kapag nagiging magulo ang buhay, natural na lumalapit ang mga tao kay Leo para sa gabay. Hindi ito isang pagpili. Ito ay grabidad na enerhiya na hindi maaaring baliwalain. Nakakahawa ang kanilang tapang, walang kondisyon ang kanilang proteksyon, at hindi matitinag ang kanilang katapatan. Dahilan #2, nagniningning si Leo upang nagniningning din ang iba. Marami ang hindi nakakaunawa sa kumpiyansa ni Leo at iniisip ito ay ego. Ngunit ang tunay na Leo ay hindi naghahangad ng pansin, lumikha sila ng puwang para umangat ang iba. Sinasabi ng kanilang enerhiya sa mga tao, karapat-dapat ka. Matapang ka. May lugar ka sa mundong ito. Sa bawat pagtitipon ng mga Pilipino, kapag pumasok ang isang Leo sa silid, biglang nagbabago ang kapaligiran. Nakakahanap ang mga tao ng tapang, inspirasyon, at saya sa simpleng pagtanaw sa liwanag ni Leo. Ipinapaalala ng mga Leo na ang tunay na pamumuno hindi tungkol sa pagkontrol sa iba, kundi tungkol sa pagpukaw ng potensyal na nasa loob na ng bawat isa. Dahilan #3, bumabangon muli si Leo pagkatapos ng bawat pagkakadapa. Ang tunay na leader ay hindi yung hindi kailanman nabibigo. Ito ay yung tumatangging manatiling nakalugmok. Nakaranas ang mga Leo ng heartbreak, pagtataksil, at kabiguan tulad ng iba. Ngunit hindi tulad ng iba, ginagawang kapangyarihan ng kirot. Alam ng mga Pilipino ang kahalagahan ng resilience, bayanihan, tiyaga, at pag-asa sa gitna ng pagsubok. Natural na taglay ito ni Leo. Sila ay mga nakaligtas na muling bumubuo, nagre-strategy, at bumabalik na mas malakas. Bawat hamon ay nagpapalakas sa kanila, bawat peklat ay may kwento, at bawat hirap ay nagpapaliyab sa kanilang apoy. Ito ang dahilan kung bakit natural na sumusunod ang mga tao kay Leo, nakikita nila hindi lang lakas, kundi lakas na hinubog ng karanasan. Dahilan #4, sinasalita ni Leo ang katotohanang kinatatakutan ng iba. Ang pamumuno ay nangangailangan ng katapatan, kahit na ito ay mahirap sabihin.
May tapang ang mga leon na magsalita ng katotohanan sa silid na puno ng katahimikan. Sila ang tinig para sa walang tinig. Hinahamon nila ang kawalang katarungan. Hinarap nila ang takot. Sa kulturang Pilipino, kung saan pinapahalagahan ng harmony, minsan nakakatakot magsalita ng katotohanan. Ngunit tumataas si Leo, walang takot, dahil ang kanilang kaluluwa ay nakaayon sa layunin. Ang tapang at katotohanan na ito ay nakakahikayat, nagbibigay inspirasyon at nagtutulak ng katapatan. Dahilan #5, pinupukaw ng enerhiya ni Leo ang mga tao. Ang presensya ni Leo ay nagpapabago ng enerhiya. Hindi lang sila pumapasok sa isang lugar, pinapalakas nila ito. Nararamdaman ng mga tao sa paligid ni Leo ang inspirasyon na abutin ang mga pangarap, sumubok ng bago, at mamuhay ng buong tapang. Nakakahawa ang kanilang passion. Ang kanilang enerhiya ay nagpapaalala sa lahat na ang buhay ay para isabuhay ng buong tapang. Mula sa pamumuno sa pamilya hanggang sa pamumuno sa komunidad. Si Leo ang nagpapasimula ng galaw. Kung wala si Leo, maraming tao ang mananatiling stagnant. Sa presensya ni Leo, natutuklasan nila ang tapang, bisyon, at pag-asa. Ito ang dahilan kung bakit pinili ng universo si Leo para mamuno, hindi sumunod. Hindi ito para sa kapangyarihan. Hindi ito para sa katanyagan. Ito ay para sa layunin. Dala ni Leo ang proteksyon, inspirasyon, resilience, katapatan, at paggising ng iba. Sa pamamagitan nila, ang iba ay umaangat. Sa pamamagitan nila, ang komunidad ay nakakahanap ng lakas. Sa pamamagitan nila, ang pag-asa ay hindi nawawala. Hindi lang kailangan ng mundo si Leo para mabuhay. Kailangan ng mundo si Leo upang nagniningning, gumabay, at sindihan ang landas pasulong. Ngunit narito ang katotohanang bihira lamang makita ng karamihan. Hindi palaging nararamdaman ng mga Leo na sila ay leader. Sa panlabas, sila ay kumpiyansa, nagniningning, at walang takot. Nakikita sila ng iba bilang likas na gabay, haligi ng lakas, at ilaw ng pag-asa. Ngunit sa likod ng korona at ng pag-ungol, dala ni Leo ang nakatagong pakikibaka. Nabihira lamang mapansin ng iba. Nararamdaman nila ang bigat ng responsibilidad mula sa murang edad. Saksi sila sa kawalang katarungan, sakit, at pagdurusa. At instinctively nilang inaako ang tungkulin na protektahan at mamuno. Ang pressure na ito, bagamat hindi nakikita ng iba, ay maaaring maging napakabigat. Nakakaranas ang mga Leo ng mga sandali ng pagdududa sa sarili. Itinanong nila sa sarili, matatag ba ako? Gagawa ba ako ng sapat para sa mga taong umaasa sa akin? Bakit sobra ang pag-asa ng iba sa akin? Ang mga tanong na ito, kahit tahimik, ay masakit. Nag-aalala sila kung sapat na ba ang kanilang pagsusumikap. Kung matatag ba ang kanilang puso upang dalhin ang pasanin ng lahat sa paligid nila. Ngunit narito ang twist na idinisenyo ng universo. Ang pagiging vulnerable ni Leo ay hindi kahinaan. Ito ang pinagmumulan ng kanilang tunay na lakas. Dahil sa mga sandaling sila ay nagdududa, nag-iisa, o napapaluhod ng dami ng pasanin. Natututo silang maging matatag. Natututo silang maging maawain. Natuto silang magpakita ng tapang na hinubog ng karanasan. Bawat takot na hinarap, bawat luha na pinalad, bawat tahimik na pakikibaka na dinaanan, ay nagdaragdag lalim sa kanilang lakas. Itinuturo nito sa kanila na mamuno hindi mula sa ego, kundi mula sa puso. Hindi mula sa otoridad, kundi mula sa pangunawa. Hindi mula sa pagnanasa, kundi mula sa layunin. At ito ang dahilan kung bakit pinili ng universo si Leo. Hindi dahil sila ay hindi mababasag, kundi dahil kaya nilang bumangon muli at muli. Kahit matapos ang bawat pagkakadapa. Nakikita ng mundo ang pag-ungol ng leon. Ngunit ang puso ng leon ay tahimik, matatag, at napakalalim ng tibay. Ang kombinasyon ng kahinaan at tapang na ito. Ang ginagawang si Leo ang leader na itinakda ng universo. Itinuturo ng mga Leo ang isang mahalagang aral. Ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa pagiging walang takot. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy sa kabila ng takot. Pagmamahal sa kabila ng sakit. At pagsisinag sa kabila ng dilim. At ngayon, narito ang katotohanan na nais marinig ng universo. Hindi pinili si Leo para mamuno dahil lamang sa lakas. Hindi pinili si Leo dahil sa swerte, pagkakataon, o pagkilala. Pinili si Leo dahil sa puso, apoy, at kaluluwang dala nila sa loob.
Bawat pagsubok, bawat hirap, bawat sandali ng pagdududa ay inilagay ng may layunin upang hubugin ang leader na kailangan ng universo. Bawat tahimik na luha, bawat tahimik na takot, bawat kabiguang hinarap ng may tapang. Ito ang mga hakbang ng paghahanda. Ang paghubog ng kaluluwang itinakda upang gabay, protektahan, at magbigay inspirasyon. Isipin ang araw, ang pinagmumula ng lahat ng liwanag sa ating solar system. Lahat ay umiikot dito. Kung wala ito, hindi usbong ang buhay. Nagbibigay ito ng init, direksyon, at pag-asa. Inilagay ng universo si Leo sa parehong tungkulin sa buhay. Bilang pinagmumula ng liwanag, tapang, at pag-asa. Hindi nagniningning si Leo upang mangibabaw, kundi upang pukawin ang iba. Nagbibigay sila ng tapang, lakas ng loob, at katatagan sa bawat taong naabot nila. Ang kanilang pag-ungol ay hindi upang takutin, kundi upang gisingin. Ang kanilang presensya ay hindi upang mang-intimidate, kundi upang magbigay lakas. At malalim itong tatagos sa kaluluwa ng Pilipino. Sa ating kultura, iginagalang natin ang mga leader na nagpoprotekta sa pamilya, nagpapalakas sa komunidad, at namumuno ng may puso kahit na mahirap ang landas. Natural na taglay ni Leo ang lahat ng ito. Dala nila hindi lamang ang responsibilidad, kundi ang isang tawag na nakasulat sa mga bituin bago pa man sila huminga sa mundong ito. Ang banal na layunin ni Leo ay hindi lamang umiral, kundi sindihan ang landas para sa iba. Upang ipaalala sa mundo na ang pag-asa ay nananatili, na ang tapang ay nakakahawa, at na ang liwanag ay laging maaaring talunin ang dilim. Pinili ng universo si Leo hindi dahil sila ay hindi mababasag, kundi dahil kaya nilang bumangon muli at muli. Kahit matapos ang bawat pagkakadapa, bawat hamon, bawat heartbreak, bawat sandali ng takot, ay humuhubog sa kanilang kaluluwa. Bawat peklat ay patunay ng katatagan. Bawat tagumpay ay nagbibigay inspirasyon sa mga sumusunod. Ang cosmic na katotohanan ay malinaw. Hindi nilikha si Leo para sumunod. Nilikha si Leo para mamuno. Hindi sa pamamagitan ng otoridad o takot, kundi sa pamamagitan ng puso, tapang, at liwanag. At ngayon, habang iniisip mo ang katotohanan ito, maiintindihan mo ang isang malalim na bagay. Kung ikaw ay isang Leo na nanonood nito, hindi ka dito nang dahil sa pagkakataon. Pinili ka. Ipinagkatiwala sa iyo ng universo ang isang apoy. Isang tawag, isang layunin na tanging ikaw lamang ang makakamtan. Ang iyong paglalakbay ay hindi madali, ngunit ito ay banal. Ang iyong pag-unggol ay hindi para sa ego, kundi para sa paggising. Ang iyong puso ay hindi para sa kahinaan, kundi para sa lakas na humahaplos sa bawat buhay sa paligid mo. Hindi nagkakamali ang universo. At Leo, pinili ka nito upang mamuno, magbigay inspirasyon, at nagniningning. Hindi sumunod, kailanman hindi sumunod. Kaya, ano ang matututuhan natin mula kay Leo? Ang pamumuno ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa palaging may tamang sagot. Hindi ito tungkol sa paghanga o pagkilala ng iba. Ang tunay na pamumuno ay tungkol sa puso, tapang, at layunin. At ito mismo ang taglay ni Leo. Ipinapakita sa atin ng mga Leo na ang pagiging pinili ng universo ay may kasamang responsibilidad, ngunit may kasamang napakalaking potensyal. Bawat hamon na kanilang hinaharap, bawat hadlang na kanilang nalalampasan, ay humuhubog sa kanila bilang gabing kailangan ng mundo. Malalim na makaka-relate ang mga Pilipino dito. Ipinagdiriwang ng ating kultura ang tapang, katapatan, at sakripisyo. Pinapahalagahan natin ang mga taong nagdadala ng pasanin ng iba sa kanilang mga balikat. At nagkakaroon pa rin ng lakas na nagniningning. Si Leo ay buhay na patunay na ang mga katangiang ito ay hindi lamang bertud, ito ay isang tawag. Tandaan ito. Kung ikaw ay isang Leo, hindi ordinaryo ang iyong buhay. Ang iyong presensya ay hindi aksidente. Ang iyong enerhiya ay hindi para sa iyo lamang, ito ay ilaw para sa lahat sa paligid mo. Kahit na tila mali ang mundo, kahit mabigat ang mga pasanin, kahit questionin mo ang iyong halaga, alamin ito. Pinili ka para sa isang dahilan. Pinili ka upang magbigay inspirasyon, protektahan, pukawin, at gabayan. Pinili ka upang liwanagan ang landas na hindi nakikita ng iba. At kung hindi ka isang Leo, tumingin sa kanilang halimbawa. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang lakas ay hindi kawalan ng pakikibaka.
Ang pamumuno ay hindi pagsunod sa karamihan. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy ng may puso, layunin at liwanag. At pagtulong sa iba na umangat kasabay mo. Kaya pahalagahan ang Leo sa iyong buhay. Igalang ang kanilang paglalakbay. Matuto mula sa kanilang tapang. At hayaang ipaalala sa iyo ng kanilang halimbawa na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula. Hindi sa pangibabaw o dominasyon, kundi sa puso. Pinili ng universo si Leo upang mamuno. At sa pamamagitan nila tayo ay naalala. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa pagsunod sa mga patakaran. Ang pamumuno ay tungkol sa nagniningning kahit madilim ang mundo. Ang pamumuno ay tungkol sa pagmamahal, proteksyon, at pagbibigay inspirasyon. Kahit ano pa man ang halaga. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa puso ni Leo. Kung ikaw ay isang Leo na nanonood nito ngayon, tandaan. Pinili ka. Hindi dahil sa pagkakataon. Hindi dahil sa swerte. Kundi ng mismong universo. Ang iyong tapang puso at tibay kailangan ng mundo ang mga ito. Ang mundo ay umaasa sa iyong liwanag higit pa sa inaakala mo. Huwag hayaang lumiit ang iyong apoy. Huwag questionin ang iyong layunin. Huwag kalimutan na ang pamumuno ay hindi titulo, ito ay isang tawag. At tinutupad mo ito araw-araw sa simpleng pagiging ikaw. At kung hindi ka isang Leo, maglaan ng sandali upang pahalagahan ang mga Leo sa iyong buhay. Igalang ang kanilang paglalakbay. Suportahan ang kanilang layunin. Matuto mula sa kanilang halimbawa ng tapang, katapatan, at puso. Kung ang video na ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo, tumimo sa iyong puso, o nagpakita sa iyo ng Leo sa bagong liwanag. Huwag kalimutan na i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas maraming cosmic insights at makapangyarihang kwento. Mag-iwan ng komento sa ibaba upang ibahagi ang iyong mga saloobin, karanasan, o ang Leo sa iyong buhay na nagniningning ng maliwanag. Tandaan, ang universo ay may layunin para sa lahat. Ang ilan ay itinakda upang sumunod. Ngunit ang ilan, tulad ni Leo, ay itinakda upang mamuno. At kapag sila ay namumuno, ang mundo ay nagiging mas maliwanag, mas matatag, at mas buhay. Kaya yakapin ang kapangyarihan, layunin, at liwanag sa loob mo. Dahil pinili ka ng universo para sa isang dahilan.